Paano kung ang kasamaan ay kayang lumitaw ng walang hanggan? Paano kung isang buong bayan ay mapasailalim sa kapangyarihan ng masasamang espiritu? Hindi ito katang-isip, totoong nangyari ito. Sa isang nakalimutang lugar lampas sa dagat ng Galilea, ang mga tao ay nabuhay sa walang tigil na pagdurusa. Hindi sila makatulog sa gabi, walang kapayapaan saan man. Ang ilan ay sumisigaw sa mga libingan, habang ang iba naman ay sinasaktan ang kanilang sarili. Parang isinumpa ang lupaing iyon, parang impyerno sa mismong mundo. Hindi nagtago ang mga demonyo, ipinakita nila ang kanilang presensya. Pagkatapos, dumating siya. Wala siyang dalang armas, wala ring sundalo, tinig lang niya, pero sapat na iyon para yumanig ang kailaliman ng impyerno. Ang mga sumunod na pangyayari ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Ito ang sandaling hinarap ni Jesus, ang isang legyon ng mga demonyo. Bagamat bahagi lamang ng kwento ang naisulat sa mga ebanghelyo, ngayon ay makikita mong mas makapangyarihan pa ang nangyari kaysa sa ating inaakala. Sino ang mga masasamang espiritong ito? Bakit sila takot na takot? At bakit nang tingnan ni Jesus ang sinapian, nakita niya ang isang nilalang na karapat-dapat iligtas, samantalang ang lahat ay tanging halimaw ang nakita? Hindi ito basta kwento lang, mas malalim ito. Bago pa man pumasok si Jesus sa lupaing iyon, namamayani na roon ang kasamaan. Hindi lang isang tao ang pinahirapan, isang buong bayan ang nakakulong sa bigat ng espiritual na kadiliman. Hindi madilim ang lambak ng Gadara dahil walang araw, kundi dahil may di nakikita ang kapangyarihang bumalot dito. Gaya ng makapal na ulap, namuhay ang mga tao sa takot. Isinasara ang mga bahay bago pa lumubog ang araw. Walang lumalabas kapag gabi. Tahol ng tahol ang mga aso kahit walang dahilan. Kumikislap ang mga ilawan. Hindi mapakali ang mga bata tuwing gabi. Nananaginip sila ng mga aninong walang mata. Ang mga bunso nakikipag-usap sa mga kaibigang di nakikita na nagsasabi ng kakaiba. May mga babaeng nakakarinig ng boses habang nagluluto, mga bulong na puno ng karumaldumal na iniisip. Isang ama ang biglang nawala matapos wasakin ang lahat sa bahay nila habang sumisigaw, "Hindi ako to!" Natagpuan ang kanyang bangkay sa ilog, nakadilat ang mga mata sa takot. May mga nagtangkang kitilin ang sarili, may ilan na hindi na isalba. Totoo ang lahat pero walang may gustong magsalita. Damang-dama ng lahat na may ibang puwersang kumukontrol sa lugar. At sa gitna nila, naroon siya, ang lalaking naninirahan sa mga libingan. Dati siyang ama, kapatid, anak, pero ngayon para na siyang isang mabangis na hayop, hubad, duguan, puno ng dumi at gala ng gala. Lagi siyang gising, parang hindi na niya alam kung paano pumikit. Sabi ng mga tao, nagsasalita siya gamit ang maraming tinig sabay-sabay, minsan sa wikang walang nakakaunawa. Sinubukan siyang pigilan ng mga sundalo, ng mga taga-baryo, maging ng kanyang sariling pamilya. Pero sa tuwing ginagapos siya, pinupunit niya ang mga kadena. Puno ng pilat at sariwang sugat ang kanyang balat, at kapag sumisigaw siya, hindi ito boses ng isang tao lang. Parang maraming tinig ang lumalabas sa isang bibig. Sumisigaw na sila kahit hindi pa siya nilalapitan, ramdam kasi nila ang presensyang mas makapangyarihan. Habang nangyayari ito, unti-unti nang gumuho ang baryo, isinara ang mga tindahan, wala nang kalakalan, walang naglalakas loob na lumabas o pumasok sa bayan ng Gadara. Kumalat ang sakit, nagkakalagnat ang mga tao kahit walang dahilan. Ang ilang pagbubuntis ay bigla na lang natatapos. May mga namamatay ng walang paliwanag. Ang simpleng away sa tahanan ay nauuwi sa karahasan. Iniwan ang pananampalataya. Tahimik na lang ang templo. Nawalikabukan na lang ang mga sagradong kasulatan. Isang matandang pari, isa sa mga natitirang tapat, ay pabulong na nagsabi, "Isinumpa ang lupang ito. Tanging ang hinirang ng Diyos ang makakawala sa sumpa." Pinagtawanan siya ng ilan pero nanindigan siya.
Kapag dumating siya, magiging walang kapangyarihan ang kadiliman. May mga lalaking nagsabing may kakaibang nilalang silang nakikitang gumagalaw sa bukid. Natagpuan ang mga baka na patay, nakadilat at ang bibig ay parang naghiyaw sa takot. Mula sa kabundukan, naririnig ang halakhak, pilipit, malamig at nakakakilabot. Tawanan iyon ng mga sinapian, naglaho ang mga hayop sa kagubatan, tumigil sa pag-awit ang mga ibon. Ang tulog ng mga tao ay naging bangungot. Lumamig ang mga tahanan kahit mainit ang araw. Lahat ay bahagi ng isang sistema, isang lihim pero malupit na kontrol. Isang kaharian ng anino na namumuno ng walang hari, walang sundalo. Kasi kinain na nito ang isipan ng mga tao. Binago nito ang kanilang damdamin. Pinilit silang gumawa ng mga bagay na hindi nila maintindihan. At ang pinakanakatatakot, walang lumalaban. Natutunan na lang ng lahat kung paano mabuhay kasama ito. Pero sa langit may inihahanda na, nakasulat na ang plano ng labanan. Ang lugar na iyon, bagamat tila kinalimutan, ay hindi iniwan ni Jesus. Tumawid siya ng dagat kahit lumakas ang bagyo. Hindi ito pangkaraniwang unos. Ginalaw ito ng kaaway para pigilan siya. Malalakas ang alon, umuugong ang hangin na parang hayop na nasasaktan. Akala ng mga alagad mamamatay na sila, pero natutulog si Jesus. Sa gitna ng kaguluhan, nakapahinga ang prinsipe ng kapayapaan sapagkat walang alon, walang bagyo at walang demonyo ang makakapag-utos sa kanya. Nang bumangon siya, hindi siya sumigaw, wala siyang takot, ilang salita lang ang kanyang binigkas. Tahimik, tumigil ka. Walang sasabihin at tumahimik ang dagat. Hindi iyon swerte, hindi iyon aksidente. Ang bagyong iyon ay hindi basta panahon lang. Isa iyong desperadong huling hakbang ng kaaway para hadlangan ang mangyayari. Pero walang makakapigil kay Jesus. Pagdating pa lang niya sa pampang, nagbago ang lahat. Napawi ang mga ulap, tumahimik ang hangin, parang natahimik ang buong di nakikitang mundo. Hindi pa man nila alam, ang mga alagad ay nakapasok na sa isang lugar na sinakop ng kadiliman. Sa loob ng mga bangin, nagsimulang manginig ang pinapahirapang lalaki. Sumigaw ang mga tinig sa loob niya, nagpumiglas, nagpanik, nagsimulang magsisigaw. Paparating na siya, narito na siya, hindi pa oras. Bumulagta ang lalaki sa lupa, galit na galit ang sigaw. Nagpumiglas ang kanyang katawan, nagbitaw siya ng mga mura. Walang pasabi, bigla siyang sumugod kay Jesus. Pero hindi iyon pag-atake. Isang bagay iyon na hindi na niya napigilan. Sapagkat kapag dumating ang anak ng Diyos, kahit ang mga demonyo ay lumuluhod. Walang pumigil sa lalaki. Hindi ang mga alagad, hindi ang mga bantay. Alam nilang hindi kailanman kailangan ni Jesus ng tagapagtanggol. Narating siya ng sinapian, bumagsak sa paanan niya at sumigaw gamit ang isang tinig na parang libo-libo. Anong pakialam mo sa amin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Maawa ka, huwag mo kaming pahirapan. Tiningnan ni Jesus ang lalaki, hindi may galit, hindi may takot, kundi may awa. Habang ang iba ay halimaw lang ang nakita, si Jesus ay may nakita pa, isang taong bihag ng sakit at dapat iligtas. Ano ang pangalan mo? Tanong niya ng mahinahon. Sumagot ang lalaki, may kasamang nakabibinging alingaw-ngaw. Legion, dahil marami kami. At totoo iyon. Sa panukat ng mga Romano, ang isang legion ay may 4 hanggang 6 na libong sundalo. Ganon karaming espiritu ang may kontrol sa lalaki. Ganito kalalim ang kanyang pagdurusa, ngunit hindi umurong si Jesus. Wala siyang pakialam sa dami ng demonyo. Ang mahalaga sa kanya ay ang misyong ibinigay ng Ama, at ang kalooban ng Ama ay hindi umatras, kundi magligtas. Ang lalaki, habang hawak pa ng kadiliman, ay napapilipit sa matinding sakit. Gulat na gulat ang mga alagad. Wala pang nakakita ng ganito.
Pero nanatiling matatag si Jesus. Ang kapangyarihan sa kanya ay mas malakas kaysa sa kapangyarihang sumakop sa lalaki. At alam iyon ng mga demonyo. Nagmakaawa sila sa kanya, "Maawa ka, huwag mo kaming palayasin sa lupaing ito. Ipadala mo na lang kami sa mga baboy." Bakit nila ito hiniling? Dahil alam nilang may buong kapangyarihan si Jesus na ipadala sila sa kalaliman, sa lugar ng walang katapusang pagdurusa. Kahit sa kanilang paghihimagsik, kinikilala pa rin ng mga demonyo kung sino ang tunay na may kapangyarihan. At naroon si Jesus, matatag sa isang isinumpang lupa, kaharap ang isang lihim na hukbo. Mag-isa, ngunit hindi kayang lapitan, dumating ang anak ng tao, ni ang libu-libong demonyo ay walang laban sa kanya. Sa ilang sandali pa, ipapakita ni Jesus na kahit libu-libong espiritu ng kadiliman ay walang kapantay sa kanyang kapangyarihan. Nagsimulang magtipon ang mga tao, walang nagsalita, walang makapaliwanag, pero sa kaibuturan ng kanilang puso, alam nilang may banal silang nasasaksihan. Si Jesus, na minsang tinawag na guro mula sa Galilea, ay tumayo ngayon bilang higit pa roon. Isa siyang hari, isang tagapagpalaya. Totoong larawan ng isinulat sa Isaias 61, "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Isinugo niya ako upang palayain ang mga bihag." At sa mismong araw na iyon, sa lupang lapastangan, natupad ang mga salitang iyon. Bagamat hindi nakikita ng mata, unti-unting nabasag ang mga tanikala. Nagpupumiglas ang lalaki, nilalamon ng labanan sa loob. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tinig sa loob niya. May umiiyak, may sumusumpa, may nagnanasa ng awa. Nanatiling nakatitig ang mga tao, natigilan, walang makakakibo. Hindi kailangang sumigaw si Jesus. Tahimik siyang nagutos, "Lumayas ka sa taong ito, masamang espiritu." At bigla, parang may kidlat na tumama. Bumulagta sa lupa ang lalaki, umuga ang paligid. Ang legyon sa loob niya ay umalulong, sumisigaw mula sa kailaliman ng kaluluwang kanilang sinakop. "Huwag mo kaming palayasin. Ipadala mo na lang kami sa mga baboy," pakiusap nila. Tahimik si Jesus, hindi dahil kailangan niya ng oras, kundi dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nagmamadali. Wala siyang kailangang patunayan. Sa katahimikang iyon, biglang napaliyad ang katawan ng lalaki, para bang may puwersang pilit lumalabas sa kanya. Libu-libong demonyo ang umalis at pumasok sa isang kawan ng mga baboy na nasa malapit. Nagwala ang mga hayop, naghiyawan, naguunahan, nagkabanggaan. Walang pasabi, sabay-sabay silang sumugod sa tubig, nilamon sila ng dagat. Nakita iyon ng lahat. Ang parehong dagat na minsang tumahimik sa tinig ni Jesus, ngayon ay lumamon sa masasamang espiritu na sumapi sa mga hayop. Naging tahimik ang buong lupain, nakahandusay sa lupa, tumingala ang lalaki kay Jesus, luhaan ang kanyang mukha. Bumalik na siya sa sarili. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, malaya na siya. Wala nang tinig sa loob, wala nang galit, wala nang kaguluhan, kundi kapayapaan at kaliwanagan. Hindi makapagsalita ang mga alagad. May ilan na napaluha, ang iba ay napaluhod sa labis na pagkamangha. Alam nilang saksing-saksi sila sa isang bagay na tanging Diyos lamang ang kayang gawin. Unti-unting tumayo ang lalaki. Mahina ang kanyang katawan, pero buo na ulit ang kanyang espiritu. Yumakap si Jesus sa lalaki, hindi tulad ng isang estranghero, kundi parang anak na bumalik sa tahanan. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. Sa dinakikitang mundo, ang mga demonyong pinalayas mula sa lalaki ay umalulong habang nalulunod kasama ng mga baboy. Sumumpa sila, nangutya, pero hindi tumugon ang langit sa galit. Tumugon ito sa katarungan dahil nagsimula na ang paghuhukom. Nang makita ng pari sa nayon na pinalaya ang lalaki, lumuhod siya sa lupa. Ito ang lalaking dating gapos, ngayon ay malaya na siya. Tumakbo ang ilan sa takot. Ang iba'y lumuhod sa pagkamangha. Marami ang napaiyak kahit hindi nila alam kung bakit.
Nagsimulang magsalita ang lalaki, malinaw ang boses, matatag. Naalala ko kung kailan nagsimula ang mga bulong, ang galit na walang dahilan, ang araw na tumigil akong manalangin. Pinalaki ako ng mga magulang ko sa salita, pero ako'y lumayo. Pinuntahan ko ang mga lugar na dapat kong iwasan. Buksan ko ang mga pintong hindi ko naintindihan, pero ngayon ay malaya na ako. Sa wakas, tunay na malaya. At totoo nga iyon, ang kwento ng lalaking minsang pinahirapan sa Gadara ay umabot sa pagbabagong buhay ng mga buong lungsod. Kung saan may katahimikan at kamatayan, ngayon ay may patotoo. Kung saan naririnig ang mga sigaw ng pagdurusa, ngayoy umaalingaw-ngaw ang awit ng pagsamba. Kung saan dating nanirahan ang isang hukbo ng mga demonyo, ngayon ay nananahan na ang Espiritu ng Diyos. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil si Jesus ay humarap sa kailaliman ng impyerno at nagtagumpay, hindi sa dahas, hindi sa sigaw, kundi sa katotohanan. Ang tunay na labanan ay nasa loob, pero ang tagumpay ay walang hanggan. Iba ang pakiramdam kinabukasan, mas mainit ang sikat ng araw, presko ang hangin. Parang sumasayaw muli ang mga punong kahoy sa buhay. Ang lalaking dating natutulog sa mga libingan ay lumalakad na ngayon sa nayon. Maayos ang pananamit, malinaw ang mga mata at payapa. May ilan na napatingin sa takot, ang iba'y sa paghanga. Pero ngumiti lang siya, wala siyang masyadong sinabi. Paulit-ulit lang niyang binanggit ang iisang linya. Niligtas ako ni Jesus mula sa kadiliman. Tahimik na nanood ang mga ina. Ang mga batang dati lumalayo sa kanya, ngayon ay lumalapit, mausisa at hindi natatakot. Pinunasan ng pari ang kanyang luha habang dumaraan ang lalaki. Alam ng lahat, isa silang buhay na saksi sa isang himala. Muling nabuhay ang bayan, bumalik ang mga tao sa lansangan, nagbukas muli ang mga tindahan, muling narinig ang tawanan, naglaho ang presensya ng kasamaan. At bagamat hindi lahat ay kayang ipaliwanag kung ano ang nangyari, dama ng lahat na may banal na dumampi sa kanilang lupain. Hindi na muling magiging katulad ng dati ang lugar na iyon. Tungkol naman sa lalaki, hindi lang siya malaya, naging tinig siya, isang mensahero, isang buhay na patotoo na nagsasabing, kung pinalaya niya ako, kaya niya ring palayain kayo. Kapag ikinuwento niya ang kanyang karanasan, gumagalaw ang mga puso, tumatahimik ang matatanda, nakikinig ang mga bata. Ang kanyang salaysay ay hindi lang nagtuturo, ito'y bumabago ng buhay. Ngunit sa likod ng karamihan, may isang bagay na nagsimulang gumalaw. Isang lalaki ang tahimik na nakaupo sa gitna nila, walang nakakakilala sa kanya. Wala siyang ipinagkaiba sa iba, kalma, tahimik, nag-react siya tulad ng iba. Pero sa kaloob-looban niya, may natatagong dilim, isang maruming espiritu. At nang mapuno ng katotohanan ng salita ng Diyos ang lugar, hindi na ito kayang magtago. Bigla isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng pagtuturo. Anong gusto mo sa amin, Jesus ng Nazaret? Dumating ka ba para kami wasakin? Kilala kita, ikaw ang banal ng Diyos. Napahinto ang lahat. Sino ang sisigaw ng ganoon? At paano niya nalaman kung sino talaga si Jesus? Pero hindi ang lalaki ang nagsasalita. Ang kapangyarihang madilim sa loob niya ang siyang nangungusap. Nayanig ang kaharian ng kasamaan sapagkat dumating na ang liwanag. Hindi nagulat si Jesus, hindi siya nakipagsigawan. Tiningnan niya lang ang lalaki at nagsalita ng may tahimik ngunit ganap na autoridad. Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya, hindi iyon usapan, isa iyong banal na utos. Katulad noong simula pa lang nang sabihin ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Ngayon muli siyang nagsalita gamit ang walang hanggang tinig at walang kapangyarihan ang espiritu para tumanggi. Bumagsak sa lupa ang lalaki, nanginginig. Napasigaw siya, ang kanyang katawan ay tila nilalabanan ng isang bagay na ayaw pa ring umalis. Pagkatapos, katahimikan, dumilat siya at huminga na parang sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Napatitig ang lahat, walang masabi.
Ipinakita ni Jesus ang isang bagay na di inaasahan, kapangyarihan laban sa mga demonyo, kahit sa loob ng isang banal na lugar. Binasag nito ang kanilang lumang paniniwala. Dati iniisip ng karamihan na ang ganitong labanan ay nangyayari lang sa mga libingan o malalayong lugar. Ngunit isinulat sa Ebanghelyo ni Marcos ang naging reaksyon ng mga tao. Anong bagong aral ito? May kapangyarihan, pati ang masasamang espiritu ay sumusunod sa kanya. Hindi lang ito isang supernatural na pangyayari. Ipinakita nito ang mas malalim na layunin. Hindi lang dumating si Jesus upang pagalingin ang may sakit. Dumating siya upang putulin ang tanikala at palayain ang kaluluwa. Kumalat agad ang balita sa buong Galilea, pero higit pa sa balita, ang lumaganap ay ang banal na pagkamangha. Napagtanto ng mga tao na dumating na ang higit kay Moises, higit kay Elias, higit sa lahat ng propeta at pinuno, dumating na ang tagapagligtas. Kabababa lang ni Jesus mula sa bundok kung saan ilang sandali pa lang ang nakalipas, siya ay nabalot ng kaluwalhatian sa harap ni na Pedro, Santiago at Juan. Mula sa kaluwalhatian, bumaba siya sa kaguluhan. Sa paanan ng bundok, naghahari ang kalituhan. Pinalilibutan ng tao ang mga alagad. Nakikipagtalo ang mga tagapagturo ng kautusan. May mga sumisigaw. At sa gitna ng lahat, isang ama, puno ng sakit ang mga mata. Katabi niya isang batang lalaking nakahandusay sa lupa. Ang katawan ay pumipilipit ng hindi mapigil. Nanginginig ang bata, may bula sa bibig. Muli siyang bumagsak sa lupa. "Guro! Maawa ka sa amin!" Sigaw ng isang ama puno ng pagmamakaawa. "Dinala ko ang anak ko sa iyo." May espiritong nagpapatahimik sa kanya. Inihahagis siya sa apoy at sa tubig. "Hiniling kong palayasin ito ng mga alagad mo, pero hindi nila nagawa." Tumigil sandali si Jesus. Tiningnan niya ang kanyang mga alagad, saka ang mga tao, at sa huli, itiningala niya ang kanyang mga mata sa langit. "Kayong mga walang pananampalataya, hanggang kailan ako mananatili sa inyo? Hanggang kailan ko kayo titiisin?" Lumakad siya palapit sa bata. Agad na nakilala siya ng masamang espiritu. Muling kinumbulsyon ng bata, bumagsak sa lupa, gumugulong, may puting bula sa bibig. "Gaano nakatagal itong nangyayari?" tanong ni Jesus. "Mula pa noong siya'y maliit," sagot ng ama. "Sinusubukang patayin siya ng espiritu, isinusubsub siya sa apoy o tinatapon sa tubig. Pero kung may magagawa ka, maawa ka, tulungan mo kami." Tinitigan ni Jesus ang lalaki. "Kung may magagawa ako," sabi niya, "walang imposible sa taong naniniwala." Lumuhod ang ama, nanginginig ang tinig, puno ng luha. "Naniniwala ako, pero tulungan mo ako sa bahagi kong nagdududa." Hindi perpekto ang panalangin niya, pero totoo. Hindi puno ng kumpiyansa, pero puno ng pangangailangan. At kung minsan, sapat na yon para maabot ang langit. Humarap si Jesus sa bata. Sumigaw ang espiritu sa loob niya. Napaatras ang karamihan, pero nanatiling matatag si Jesus. "Ikaw, espiritong pipi at bingi," utos niya. "Inuutos ko sa iyo, lumabas ka at huwag ka nang bumalik kailanman." Muling pumiglas ang katawan ng bata. Pagkatapos, katahimikan. "Patay na siya!" sigaw ng isa. Ngunit lumapit si Jesus, hinawakan ang kamay ng bata at itinayo siya. Dumilat ang bata, huminga ng malalim, lumingon at tiningnan ang kanyang ama. At sa unang pagkakataon, malinaw at matatag ang kanyang tinig. Tumakbo ang ama at niyakap ang anak na balot ng emosyon. Natahimik ang mga tao, labis ang pagkamangha. Muli, nagawa ni Jesus ang pinaniniwalaang imposibleng mangyari. Nang sila'y nag-iisa, tahimik na nagtanong ang mga alagad, "Bakit hindi namin nagawang paalisin ang espiritu?" Sumagot si Jesus ng isang kasagutang patuloy na sumasalamin sa bawat mananampalataya ngayon. Ang ganitong uri ay hindi lumalabas maliban sa panalangin at pag-aayuno. Hindi ito tungkol sa kulang na pamamaraan. Ito'y tungkol sa kulang na lalim.
May mga laban na hindi kayang talunin sa ingay o hiram na kapangyarihan. Ang ganitong kadiliman ay umaalis lang kapag naharap sa isang buhay na malalim ang ugat sa Diyos. Ang panalangin ay nag-uugnay sa atin sa banal. Ang pag-aayuno ay nagpapahina sa kapangyarihan ng laman. Pananampalatayang may kumpiyansa ang nagsasalita. Dahil may mga laban na hindi napapanalunan sa lakas o pagsusumikap, kundi sa lubos na pagsuko sa Ama. At sa araw na iyon, isang sirang ama, isang anak na naghihirap at mga alagad na litong-lito ay natutong kapag pumalya na ang lahat ng solusyon ng tao, ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili. Lumipas ang panahon, nag-iba ang tagpo. Sa pagkakataong ito, hindi na isang sinapian sa libingan o isang batang nangingisay sa lupa. Isang ina ang bida, desperado, determinado. Umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa rehiyon ng Tiro at Sidon, lugar sa labas ng Israel, teritoryo ng mga hentil. Nais niyang magpahinga, umaasang hindi mapapansin. Pero ang liwanag ay hindi kayang itago. Isang babaeng Syrophoenicia, isang taga-Canaan, banyaga sa lahat ng aspeto, ang nakarinig na malapit lang siya. May mga bulong-bulungan ng mga himala. Narinig niyang kahit isang salita lang mula sa kanya ay nagpapalayas na ng mga demonyo. Hindi niya alam ang mga batas o kaugalian ng Israel, pero alam niya ang sakit ng isang inang may anak na nagdurusa. Kaya siya'y tumakbo. Naabot niya si Jesus at lumuhod sa kanyang paanan. Umiyak siya, nakiusap, nagsumamo ng awa, pero walang sinabi si Jesus sa simula. Nagtinginan ng mga alagad, naguguluhan. Ang ilan ay halatang naiilang. Ngunit tumanggi siyang lumayo, wala siyang tamang relihiyon, wala siyang posisyon sa lipunan, hindi siya kabilang sa bayang pinili. Pero may taglay siyang makapangyarihang bagay, pananampalatayang hindi sumusuko. Sa wakas, nagsalita si Jesus, hindi sa pangaalipusta kundi sa pagsubok. Hindi tama na ibigay ang tinapay ng mga anak sa mga asong maliit. Isang hamon, isang talinghaga para ilantad kung ano ang nasa kanyang puso. Karamihan ay lalakad palayo, nasaktan o nadismaya. Pero hindi siya ganoon, hindi siya nakipagtalo, hindi siya nasaktan. Sumagot siya ng may biyaya at pagtitiwala. Pati ang mga aso ay kumakain ng mumong nahuhulog mula sa hapag. Sa sandaling yon, taglay ng kanyang sagot ang mas malalim na pananampalataya kaysa sa maraming sermon na napakinggan kailanman. At ngumiti si Jesus. Dakila ang iyong pananampalataya, sabi niya, dahil sa sinabi mo, magaling na ang anak mo. Tumayo ang babae, walang nakitang dramatikong pangyayari, walang himalang pisikal, walang malakas na tinig, walang pagpapakita ng kapangyarihan, isang pangako lamang at naniwala siya. Pag-uwi niya, naroon ang kanyang anak, nakaupo ng tahimik, payapa, malaya, at lahat ng iyon ay nangyari nang hindi man lang tumapak si Jesus sa kanilang tahanan. Dahil ang pananampalataya ng isang ina ay tumawid sa mga pader ng kultura, bumasag sa hangganan ng relihiyon at tumama sa puso ng langit. Ang labang ito ay hindi kailangan ng sigawan, isang digmaan na tinapos sa ilang salitang puno ng pananampalataya. Isang tagumpay na walang ingay pero may kapangyarihang walang hanggan. At isang paalala para sa ating lahat, walang hangganan ng autoridad ni Jesus. Hindi ito nakadepende sa kung saan ka galing, sa wikang ginagamit mo, sa pinanggalingan mo o sa paniniwala mo. Kung saan may pananampalataya, naroon ang kalayaan. Ang ginawa ng inang iyon para sa kanyang anak ay patuloy na umaalingaw-ngaw, mas malakas pa kaysa sa anumang sermon. Sapagkat kapag tunay ang paniniwala, wala nang lugar ang dilim para magtago. Sa Marcos 1:32 hanggang 34, mababasa natin na pagsapit ng gabi, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit at pinahihirapan at nagtipon ang buong bayan sa pintuan. Hindi siya tumanggi kahit kanino, wala siyang binaliwala. Isa-isa, pinalaya niya sila. Sa iisang utos lamang, lumayas ang masasamang espiritu. Minsan, may kasamang sigaw.
Minsan may matinding panginginig, pero wala ni isa mang nakatindig laban sa kanya. Sa Mateo 8:16, malinaw na isinulat, pinalayas niya ang mga demonyo sa pamamagitan lang ng salita. Sa Lucas 4:40 hanggang 41, sinabing ang mga espiritu ay lumabas sa maraming tao, sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Alam nila kung sino siya bago pa man siya magsalita. Sumigaw sila, sumunod, lumuhod sa takot, at pinatahimik sila ni Jesus. Walang ritual, walang mahahabang dasal. Sa Marcos 3, Kabanata 11, tuwing makikita siya ng mga maruruming espiritu, sila'y bumabagsak sa lupa at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Wala sa kasulatan ang nagsasabing may kahit isang demonyo ang nakalaban sa kanya. Bagamat ilang partikular na kwento lamang ang binanggit, paulit-ulit ang mensahe. Maraming tao ang pinalaya, hindi ito bihira, bahagi ito ng kanyang pang-araw-araw na misyon. Sa Marcos 6:13, sinabi ring kahit ang mga alagad nang isinugo niya ay nakapagpalayas ng maraming demonyo. Hindi ito kakaibang pangyayari. Isa itong patuloy na tunggalian ng liwanag at kadiliman. Hindi kailanman nag-alinlangan si Jesus. Hindi siya humingi ng pahintulot. Hindi siya kailanman natalo. Sa iisang salita, pinapaalis niya ang kasamaan. Sa isang haplos, may kagalingan. Sa kanyang presensya muling bumabalik ang mga buhay. Hindi nakasulat lahat sa Biblia, pero malinaw ang pattern. Saan man siya magpunta, ang mga sinapian ay natatagpuan ng kalayaan. Ang kapangyarihang iyon ay bahagi ng kung sino siya, ang patunay na siya ang Mesyas. Sa Lucas 7:21, sinabing paulit-ulit niya itong ginawa sa maraming tao, sa mata ng publiko, sa mga syudad at nayon, sa mga tahanan at sinagoga, sa mga burol at mataong lansangan. Ang kapangyarihan ng anak ng Diyos ay walang limitasyon, walang pahinga. Hindi tumigil ang kanyang misyon na magpalaya kahit sandali. At hanggang ngayon, kahit lumipas na ang mga siglo, ang mga kwentong ito ay patuloy na sumisigaw ng katotohanang walang hanggan. May kapangyarihan si Jesus. Ang kanyang pangalan ay nagpapayanig pa rin sa kadiliman. Ang kanyang presensya ay nagpapalayas pa rin ng mga tanikala. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay pa rin ng kalayaan. Kung nagawa niya noon, magagawa niya rin ngayon. Kung ikaw o isang mahal mo ay dumaranas ng takot, espiritual na pagdurusa, kaguluhan o pagkalito, tandaan mo ito, may pag-asa. Ang kanyang pangalan ay Jesus. Tawagin mo siya, magtiwala ka sa kanya at masdan mo kung paanong muli niyang itinataboy ang dilim. Maraming salamat sa paglalakbay kasama namin sa kapangyarihang nagpapalaya ng anak ng Diyos. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa puso mo, pakibahagi ito sa taong kailangang marinig ito. At kung hindi mo pa nagagawa, pindutin ang subscribe, iyon ang notification bell at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang bawat kwento namin dito ay may iisang layunin, upang ipaalam sa buong mundo na si Jesus ay nananatiling hari. Muli tayong magkita sa susunod na video. Hanggang sa muli, manatiling matatag, manatiling malaya, at naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana. Amen.